Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa mambanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Ah, dapat galit ako ngayon dahil yung mga balita natin tungkol po sa Chacha. Pero minuto pa lang po, kapapasok-pasok na balita, wala pa po tayong detalye, no? Talagang magdiriwang po ang lahat po ng naniniwala kay Pangulong Duterte, no? Ito po ang pinakamainit na balita ngayon na binasura. Wala pa po iba nagbabalita nito, minuto pa lang po nakakalipas. Binasura po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat na kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Mabuhay po tayo. Ang masasabi lang natin kay Franz, the bebuti. Okay, pag-uusapan natin, no, gumagarapal na po ang mga Tambi vloggers, no? Ano po 'to? Wala na pong pakundangan, no? Talagang pinagmamalaki pa po nila yung bayaran na nagaganap, no? Ito na naman po si Jam Magno. Pinagmalaki niya po yung mga nagaganap at inaralan niya pa yung mga taga Davao na hindi naman daw pagbebenta ng ano yon ng boto yung pagbinayaran sila. Okay, si Amy Marcos po nasasagwaan na po si si Senator Amy Marcos dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po kamag-anak, yun lang naman po ang kamag-anak kahit hindi na po tukuyin, no? Dapat ito dapat ito po ang topic ko kaya dapat galit ako kaya magsisimula na po ako, biglang breaking news itong SMNI dito po sa Twitter. Kaya sa Twitter po una sa balita eh. Yan po mga paglilingkod natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Nawala tuloy yung ano ko, alam niyo po, nawala yung galit ko eh. Gusto ko magalit ngayon eh. Dahil grabe to si Jam Magno, pero talagang ganyan ang buhay, masayang-masaya po tayo, no? Ah, ano po, breaking news po 'yan. Okay, 'yan po ang paglilingkod natin pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na ah, may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas. No? Konti pa lang po nakakaalam nito. Breaking, ibinasura na po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat case na isinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po, Department of Justice of Office of the Prosecutor, Representative Franz L. Castro, complainant, Rodrigo Roa Duterte, respondent, NPS dog grave threats under Article 282 of the RPC in relation to Section 6 of RA number 10175. Ito po ang wala pa pong detalye, no? Kasi breaking news po to, ang kinunan lang po ng SMNI, ito pong pinakahuli. Wherefore, premises considered the above captioned complaint is recommended dismiss for want of sufficient evidence. Sa madaling January 9, 2024. O January 9 pa lang po, January 9 po pinirmahan pero ngayon lang po nilabas. No? So dahil po wala pong for want of sufficient evidence, ang ibig po sabihin wala pong nakitang matibay na ebidensya, no? Ang prosecutor's office, therefore dinismiss po nila. So hindi po ito po ay hindi po aabante bilang kaso, no? So ito po, prosecutors pa lang po, tinignan nila yung sinasabing ebidensya nito ni Franz Castro na karamihan po ay drama lamang at hindi po wala pong no evidence
na magpapatunay o wala pong sufficient o wala pong matibay na ebidensya na mayroon nga pong naganap na grave threat o pananakot sa parte po ni Pangulong Duterte dito po kay Franz Castro. So mabuhay po tayong lahat. Congratulations po kay Pangulong Duterte. Congratulations po sa kanyang team. Ang alam ko po yung kanyang mga abogado, yung sa pamumuno po ng law office ni dating Executive Secretary Medialdea. Congratulations po sa atin lahat na naniwala kay Pangulong Duterte. Kaso pa mo. Kaso pa kayo. Sige, wala pong problema yan dahil alam nyo naman si Tatay Digong. Ayan mga kapatid. Ito po ay totohanan po to. Huwag na po kayong paratang ng paratang. Hindi na po Pangulo si Pangulong Duterte, wala na po siyang immunity. Kaya lahat po ng kaso haharapin po, hinarap naman po. Di po ba? Hindi lang nga si Pangulong Duterte ang humarap, lahat po ng mga supporters, naroon po kami mismo, no? Kasama kami na humaharap sa kakaso nyo kay Pangulong Duterte. Muli, congratulations po sa mga ngayon lang nakapasok. Dismiss na po ang kaso. Wala pong matibay na ebidensya kaya ito po ay hindi na po hindi na po itatrial, no? Dismiss na agad sa prosecutor pa lang. Mabuhay po ang dating presidenteng Pangulong Duterte. Mabuhay po ang mga Duterte supporters. Mabuhay po ang kulto ni Digong. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa iba pa. Si Jam Magno po, alam niyo po, ang kakapal na po ng tagapagtanggol nitong tiyatsa na to, no? Talagang pinangangalandakan po nila na parang ito na ang kalutasan, no? Ito pong tiyatsa na to. Pero bago po yan, ito po, pinagmamalaki po. Wala naman po tayong pakialam na kung ito po ay nagsimula kay Pangulong Duterte, yung mga pabahay, no? Pero, nakakatawa po talaga na tong nakakatawa na po tong etong ating gobyerno, no? Ano ko lang po balita lang po natin Ayan, no? Okay. Sana ba? Ito. Pinagmamalaki po nila. Ito po yung sa may programa po yung pabahay, no? Meron pong pabahay dito sa Cavite. May nagsabi po na ito raw ay sinimulan pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman po akong problema kung may inaugurate, no? Kaya ano na po 'yan, siya na nagtapos Ganun po talaga. Wala naman pong problema no. Kaya lang yung sobra po yung pagmamalaki, no? Ito po ang sabi, flex ko lang ang itsura ng pabahay ni President Marcos Jr. Pasado ba sa inyo ang pabahay program na ito ni PBBM para sa atin mga kababayan? O yan po yung sa kung hindi ako nagkakamali sa Cavite to. Maganda naman. High rise. Okay. Kaya lang tanong ko rito kay Winwin Eklabu. Pasadong pasado yan, di ba? Yan na ba yung 1 million kada taon? Hindi na tuloy ang 1 million. Ilan na lang. Target na lang from 2023 to 2024, 100,000. Ito po ang katotohanan baka naliligaw po kayo ang pinangako po, ito pangako po to, 1 million per year. No? Unang taon pa lang po na implementasyon, wala na po. Kumbaga isinuko na agad dahil nung balikan lang po natin around April. Around April sinabi 1.1 April last year, no, 2023. Around April in-announce po ng kasalukuyang pamahalaan
na maaabot yung target at lagpas pa, no? Ang target 1 million eh. Malalagpasan pa raw dahil makakagawa daw ngayong ng last year, makakagawa daw ng 1.2 million. 1.2 million pabahay, no? Pagdating po ng July 2023, aba iba na po. Iba na po yung sinasabi, no? Ang sabi na po 100,000 kayang ipatayo ng administrasyon hanggang 2024. Ang laki po ng diferensya nun. From 1 million, from 1.2 million kayang tapusin sa buong 2023. July pa lang, April, May, June, July. After 4 months, nagbago na po ang ihip ng hangin. 100,000 na lang hanggang 2024. 100,000 from the high of 1 million per year. 100,000 2 years. So ang target dati 6 million sa buong 6 na taon, naging kung susundan natin yung 100,000 per year, 300,000 na lang sa 6 years. Napakalayo naman ng 6 million sa 300,000. No? There's something wrong. Ang tingin ko dyan, na-stop kasi yung mga pagpasok. Siyempre, nakabata yan sa build eh. Yan yung build better more, di ba? Yan na po. Hindi na tuloy. Hindi na tuloy. Kaya wag po kayo magmalaki na magmalaki, no? Ito pa po. Ito po ang nakakatawa ngayon sa ating mga fans ni Pangulong Marcos. Medyo nakakatawa po talaga. Tignan nyo po kung paano sila magmalaki. Ito po ang sinasabi 170,000 housing units itatayo ng PBBM admin sa NCR. Itatayo. Ibig sabihin, hindi pa nakatayo. Itatayo pa lang. So, ang sabi, great job, Apo PBBM. Best president talaga. After FAM Senior. Wala nang iba. Whoosh! Mga ganun pa no? Brad, hinay-hinay kayo sa great job. Wala pang job. Itatayo pa lang eh. Great job na agad. 1 million nga yung itatayo dati. Ngayon, 170,000 na lang. Great job pa. Target na lang, nabawasan pa eh. Hindi nga natin alam kung ilang taon yung 170,000 yan. Ito po problema no? Nasanay tayo kay Pangulong Duterte na nag-report ng accomplishment nung matatapos na. Di ba? Doon lang po siya naglagay ng mga tinatawag nating ng mga accomplishment, yung tawag doon, Duterte legacy. Ito pong mga alam nyo, hindi naman po masama magyabang, no? Pwede po ba ipagyabang po ninyo muna, ipagyabang nyo po muna yung yung accomplishment? Target pa lang pinagyayabang yun eh. 170,000 housing units itatayo. Ano ba ibig sabihin ng itatayo? Itatayo pa lang. Wala pa nga pong groundbreaking. Wala. Plano pa lang. Putya, sabi kagad, great job. PBBM, best president talaga. Puta, best president na yun, itatayo pa lang. Kaawa-awa talaga, no? Kaya po napupunta sila sa paninira eh. Bakit po sila nagre-resort sa paninira sa dating Pangulo? Ganun po talaga ang tendency. Pag wala kang gaanong proyekto, siraan mo na lang yung dati. Kanino pong utak yan? Utak dilawan yan. Ganyan po yung ginawa ng nanay na Cory, ganyan din po yung ginawa ng anak na Noynoy, at ginagawa po ng kamag-anak ba nila yung mga Marcos? Hindi. Nakakatawa na kasi, di ba? Nakakatawa na po. Real talk. Okay.
Teka sabihan ko lang misis ko na ano, na naka-live ako. Kasi 'pag nag-message sa mga misis, aba hindi po puwedeng hindi ano, hindi okay, kahapon po, yung mga nagpaliwanag napapansin niyo po, yung mga lumalantad hindi po yung mga congressman maliban kay Richard Gomez, siyempre alam naman natin artista yan, eh. Wala po akong ibig sabihin wala po akong ibig sabihin baka naman sabihin niyo, anong ibig mo sabihin na artista? Yung mga katulad ni Abe, eto ngayon si ano naman ngayon, si Abe lantaran, eh, 'di ba, si Mike Abe. Pinangangalandakan niya na yung congressman kumikilos. Pero wala po nagmamalaking congressman, hindi niyo po ba napupuna? Thank you very much kay sino ba 'to? N22. Thank you very much sa 100. Congrats sa 217,000 yan. Ayan, may papel din niya sa N22. Nagkita kami niya nung rally kay Pangulong Duterte. Panalo tayo, N22. Ang pangit ng ano na hindi ko magawang magalit. Dapat galit ako eh. Teka lang, gagalitin ko muna sa ito. Pasensya na kayo, nauna natin yung magandang balita na ano na, wala na si Duterte, basura na. Hay nako. Okay, balik po tayo rito sa kay Jam Magno. Hindi nyo napupuna yung mga katulad, sila yung, sige, ano na kayo, magsalita kayo lahat. Puta, sayang. Alam, thank you very much, Keram, sa 5 Hong Kong dollars. Okay, ito po sinabi ni Jam Magno. Babasahin na lang natin kasi mahirap, baka hindi nyo naman mapakinggan. Natatawa daw siya sa mga naging kaibigan niya sa Davao kasi may panawagan daw na Davao is not for sale. Eto sabi ni Jam Magno, kung may ayuda kayong natanggap for signing wala na po silang preno-preno, no? Gusto pa nilang ipagmalaki. Eto po, Davao is not for sale. Kung may ayuda kamang natanggap for signing the People's Initiative, direkta sinabi ni Jam Magno, kung may ayuda kamang natanggap, no? For signing People's Initiative. Grabe. Sasabihin ni Magno yan. It is an incentive. It is not buying your vote. Wala po silang preno na. Hindi na po nila dinideny. Wala na po nagdi-deny. Ang sinasabi ni Jam Magno, hindi vote buying yan kung may natanggap ka man na ayuda sa pagpirma mo. So wala nang denial. Pinapahamak nila Jam Magno, particular dito sa Davao. Ano ba sabi? Sino po yung nagtatrabaho sa Davao? Ito po ang congressman isa pang congressman ng Davao. Bago natin balikan si Jam Magno. Ano po ang sabi ni Congressman? Ito po yung mga congressman na hindi bumaliktad. Si Congressman Ungab. Reports in the field indicate that several residents in the barangays of my district, District 3 siya ng Davao City, were asked to sign documents related to People's Initiative or charter change. Reports are also rife that leaders and organizers from PBA party list are the ones behind the signature campaign. Ito po yung kay Nograles. Such acts are tantamount to vote buying, an abomination that must be condemned. The people's vote is not for sale. The vote of the Baweños, most especially the people in the 3rd District of Davao City, is not for sale. Yan po ang sinabi ni Representative Isidro Ungab. Mabuhay ka dyan, Representative Ungab. Harangin nyo po. Kasi isang distrito lang po ang hindi makabuo ng 3%. Tapos na po yung People's Initiative na yan. Ang nakakasindak po sa kanila, wala na po silang lihiman. No? Nagsasalita na po tong mga vlogger na to. Si Abe kahapon, no? Parang ang sabi ni Abe, yung 100, baka hindi yan bayad, baka pamasahe lang yan. Binigyan lang kayo ng pamasahe.
Tignan niyo ugali niya. Ito naman si Jam Magno, hindi po 100 sa Davao eh. Hindi po 100 ang bigayan. Doon lang po yung sa Bicol. Mga Bicol, ano ba kayo sa Bicol? Madali kayong papirma. 100 lang. Sabi kung may ayuda ka mang matanggap, salitang ayuda, grabe. Mamaya po pag-uusapan natin yung ayuda na yan. Kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, mic test. Hindi, na-lowbat yung isang mic. Tatlo naman tong mic ko. Okay na ba? Okay na? Okay na po? Hello, hello. Ayan, okay. Ang sarap naman. Okay, ulitin natin, no? Ito po, wala na po silang hiya-hiya. Ipinagmamalaki pa nila na tumanggap kayo ng ayuda, hindi vote buying ang tawag dyan. Grabe, no? Yun lang ang dininay. O yan, tumanggap ka ng pera, di ba? Incentive po yan, hindi po yan vote buying. Ano? Bakit kayo magbibigay ng incentive para pumirma? Kahit na ano pang itawag nyo dyan, illegal po yan. Comelec, hindi po pwedeng i-recognize nyo yan. Ang dami na nagsasalita na yan ay dinideny lang nila na vote buying. O si Congressman na Richard Gomez, so sabi niya willing siyang manguna dyan. Hindi po pwede yun. Peoples nga Congressman kayo Bakit po inuuna? O eto po, yung mga taga naman, yung mga taga Twitter, baka sabihin niyo naman, eto naman yung atake ng mga matatalino, kunwari itong mga taga Twitter. Mukhang matatalino naman talaga. Ganito naman po yung mga taga Twitter magsalita. Tingnan po ninyo yan si Jam Magno, ano lang Baka hindi niya baka hindi niya alam na okay. Ito sabi naman ni Thea Tan. Ito mga nagmamagaling sa Twitter. Part of Duterte's administration's grand plan was the shift to a federal form of government. Talagang may kampanya po sila na pabanguhin po yung tsa-tsa. Kailangan natin mag-tsa-tsa ngayon. O sinisi na naman si Duterte. Part of Duterte's administration's grand plan was to shift to federal form of government. His fans couldn't stop gushing about how the Philippines absolutely must shift to federalism. A charter change is needed for that dream to come true. Pinopopularize po nila yung tsa-tsa. Lahat po ng mga vlogger ni Tambi, no? Pinopopularize po nila yung tsa-tsa. Ginamit pa si Duterte. Si Duterte nga raw. Alam nyo, kayo, Thea Tan, mukhang matalino ka naman, no? Hindi pa nga po history matatawag yan. Very recent lang yan kay Duterte. Nasa dyaryo pa yan. Ang gagawin mo lang, i-google mo. Hindi kasi kayo taga-subaybay ng politika. At least ako alam ko yung nangyayari. Alam ko yan Pinatigil ni Pangulong Duterte yung pagsusulong ng tsa-tsa. Alam nyo kung bakit? Ayaw ng mga tao ng federalism, hindi pa nila nauunawaan. Kaya tuloy lang daw. Kaya wala pong tsa-tsa naganap kay Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin? Si Pangulong Duterte marunong makinig sa tao. Kung hindi nauunawaan ng tao, kulang pa yung kaalaman sa... Magtapatan tayo, sino sa inyo nakakaalam ng federalism? Isusulong na. Madali po yan Katulad yan, pwede namang puwersahin. Napaka-popular ni Duterte. Pwede po talagang mag-tsa-tsa para maging federalism. Pero bakit ayaw niya? Hindi po naunawaan ng tao Ayaw ng tao kasi kulang ng pang-unawa. Magtapatan tayo, kayong 2,000 na nanonood. Meron po ba nakakaalam sa inyo kung ano yung federalism? Kung paano yan mag-work? Ako nga
Nagsasalita na ako tungkol sa federalism, na-invite na ako noon bilang speaker ng federalism. Iba-iba pa po ang forma ng federalism. Kaya si Pangulong Duterte matalino, hindi niya po pinilit. Eto hindi eh. Grabe. Ang mga tao hindi nila alam, pumipirma sila dahil sa ayuda. Sasabihin lang ni Jam Magno, incentive yan. Sino nga namang ayaw ng incentive? Ay, hindi pala vote buying to. Sige po. Biruin mo, sasabihin sa'yo, hindi yan vote buying, incentive yan. Pirma ka na. Sa totoo lang, ano po yung alam natin? Paano po nag-commercial sila mo kauson, di ba? Yung sumayaw sa'yo, federalism. Malaki ang aking. Hindi mo ba? Mura-mura. Hindi ka. Di ba sumayaw lang sila ni yung kasama niya? Mahirap pong unawain yung federalism. Maniwala po kayo. Nakakalito po kasi ilang beses na po ako nag-talk sa federalism. Yung question po ng mga tao, hindi po talaga hindi ko rin masagot eh. Kasi doon pa lang kami na iba't iba yung uri ng federalism, hindi na nila makuha eh. Iba't iba. Ano yung ipapatupad sa Pilipinas? Wala pa rin po. Kaya talagang hindi malinaw eh. Ano yung partikular na ipapatupad sa Pilipinas? Hindi pa rin po malinaw noon, pero nag-a-advocate na kami ng federalism. Kaya sabi ko, sa ground po to matatalinong tao po kausap ko Supposedly, yung question po nila talagang magulo. Pinapaliwanag ko po sa kanila advantages ng federalism noon, no? Na-invite po ako as guest speaker. Ang hirap po. O kaya si Duterte, hindi po niya pinilit. Tapos ngayon, si Duterte na naman. Sasabihin nyo, bakit kay Duterte hindi kayo nagtumutol sa tiyatya? Una yon, hindi niya pinilit. Ikalawa, mas pinili ni Pangulong Duterte na tugunan yung mga problema ng Pilipinas. Diba? Ano problema ng Pilipinas? Kriminalidad, dulot ng droga. Swerte nga ngayon. Ang dami na po na-solve. Yung mga sinasabi nyo na mas maganda yung pagsusulong ng drug campaign ngayon kaysa sa drug war ni Pangulong Duterte. Swerte nyo. Si Pangulong Duterte talaga naghirap na patahimikin. Kung babalik po yung gulo sa Pilipinas, sa bawat komunidad, yan po, kagagawan nyo na yan. Pero kayo dapat nagtamasa eh. Kung tinuloy nyo lang. Iba-iba po ang federalism. Iba sa US, iba sa Europe, iba. Kaya sabi ko, mahirapan talaga. Buti nga, hindi na pinilit ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo si Duterte, ikalawa, napag-usapan yung ayuda. Alam po ninyo, sabi ko nga, si Pangulong Duterte hindi niya po pinilit kasi maraming problema sa Pilipinas eh. Inuna niyang lutasin ng problema. Tanong, ito po bang tiyatya na sinusulong ninyo, ito po ang lulutas sa problema ng Pilipinas? Ano po ang sabi ni Amy Marcos? Ang sagwa ng ginagawa ng isa niyang kamag-anak. Si Senator Amy Marcos nasasagwaan. Parang tinukoy niya, parang gustong agawan yung mga Duterte, yun ng chance. Kasi alam na niya 'di ba? Pagka nagkaroon ng election presidential, chance na 'to ng mga Duterte, particular ni Sara, 'di ba? Or pwede rin naman nating sabihin na yan yung kasunduan ng unit team. Siya yung nakipag-usap eh. 'Di ba? Kaya siya nasasagwaan kasi siya po yung nakipag-usap, vice president ka ngayon. Hindi ako naniniwala na wala silang sa susunod na eleksyon. Ano ka na? Ikaw naman yung susuportahan namin. Kaya sinabi niya, ang sagwa para lang agawan ng mga Duterte ng kapangyarihan. Parang power grab yan. Nakita niyo po? Bakit ipa-power grab? Hindi naman. No sounds na naman. Bakit magiging power grab? Kasi, alam niyo yun,
sa back ng utak ni Amy Marcos, pinangakuan namin 'tong makipag-unite sa'min, eh. Hindi po ba kayo naiimposiblihan na may unit team tapos ang kasunduan lang sa unit team, suportahan niyo lang kami, wala kaming balik? 'Pag kayo tumakbo, lalabanan kayo ng pinsan namin, meron bang gano'n sa tingin niyo? Imposible 'yun, 'di ba? Hindi ka normal na tao nun. Susuportahan kita bilang presidente. Vice President mo ko. Saan pa pupunta yung Vice President sa tingin nyo? Magre-retiro dahil naging Vice President na wala pong nag-Vice President na wala pong balak na maging presidente. Sa tingin nyo, ano yung unit team? One way? Suportahan mo ko dahil presidente ko, ikaw Vice President ka, kahit na mas mataas ka sa survey, suportahan mo ko. In return, hindi kita susuportahan. Ganun ba sa tingin nyo kasunduan nila? Okay. Parang power grab siya. Braso-braso. Kayo-kayo na lang ang pipili ng susunod. O, di ba? Power grab sa mamamayan. Sa kasalukuyan po, tayo ang direktang bumoboto ng presidente, ng pinakamataas na pinuno. Sa balak po nila, sila-sila na lang yung magbobotohan, brasohan na lang. Sino yung sila-sila? Yung mga pag nagawa po nila yan na members of the parliament na lang, mag-election sila ng prime minister. Kaya alam na to ni Amy. Nakuha niya na kagad to. Ito po sinabi niya sa Net25. Ano ba yung Net25? Iglesia? Okay. Kayo-kayo na lang pipiliin ang susunod. Kung economic provision lang, ito yung sinasabi nila, kung economic provision lang, bakit hindi na lang mag-usap tayo? Meaning yung Senado tsaka yung Kongreso, baka maiwasan pa nating gumastos ng 14 billion. 14 billion po kasi yung binudget nila. Si Senator Amy din po nag-expose. 14 billion po yung binudget nila para sa tiyatya sa Comelec. Okay. Ano po natin? Ang dami pong pera ngayon. Diyos ko. Billion-billion po. Ako po nagsimula magkwenta, no? Total, pinoproblema nila yung di malutas-lutas yung DepEd. Tuloy-tuloy na po tuloy-tuloyin ko lang yung thoughts ko para isahan na lang. Alam niyo po, iniisip ko, sa totoo, sa true. Iniisip ko, tiyatya ba yung lulutas ng ating mga suliranin? May nakaamba po tayong problema dito sa jeepney modernization. Nag-research po ako Ilang pong jeepney driver ang maapektuhan ng jeepney modernization? Yung kabuuan po ng jeepney driver na maapektuhan, 140,000 ang nangangailangan ng jeepney. Alam niyo po, ngayong taon na to, meron tayong 500 billion na kaalat sa ayuda. Ang laki po niyan. 500 billion. Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep? Simpleng ano lang po, ang ginamit ko lang po, calculator. Nag-o-offer po yung local manufacturers po natin, no? Nag-o-offer yung local manufacturers natin ng mas mura. 900,000 may jeep ka na. 4-man jeep pa, modern jeep. Nakaano na po yan. Yung specific po na kinakailangan ng LTFRB, nakasunod na sila. 900,000. Nagkwenta po ako ng konti. Alam niyo po ba kung magkano lang po yung 140,000 na jeep na bibilin mo, ipamimigay mo instead of ayuda na ang ayuda pala dito sa tiyatya gagamitin? Okay. Taxpayers po yan At ito po, yung mga jeep na to, pwede pong solian tayo ng driver. Yung ayuda po, wala pong soli yun. Pamigay po yun. Alam nyo pa kung magkano lang yun? 126 billion lang. Lahat na ng driver.
Lahat ng driver ngayon na may problema, bibigyan ng jeep ng pamahalaan. 126 lang. Magkano po ang ayuda? 500. Dagdagan pa natin para masolusyonan yung mga problema natin maunti-unti. Diyan na rin sa budget nyo sa ayuda. Meron pong sinasabi na ang tagal-tagal na yung kakulangan ng mga ano na yan, ng mga classroom. Ayaw nyo budgetan eh. Sinerge ko po, ilan po ang kakulangan ng classroom sa buong Pilipinas? 159,000. 159,000 lang ang kakulangan ng classroom sa buong Pilipinas. Magkano po ang kwenta ng DepEd per classroom? 1.1 million. 1.1 million times 159,000, 174 lang. 174 billion lang. Sobra pa rin po yung ayuda. So kung 174 plus 126, 300 something billion, 310, 300 billion, 900,000, 900 million lang. Sobra pa po yung ayuda, may 200 billion ka pang pang-ayuda. Nalutas mo na lahat ng problema ng DepEd sa classroom, nalutas mo na lahat ng problema ng mga jeep sa kukunin mo lang sa ayuda. Yun lang po. Konkreto po. Kung igagamitin, halimbawa lang po yan. Pero ipamimigay mo na walang palit, wala po. Problema mo pa rin yung classroom, problema mo pa rin itong mga jeepney drivers na walang jeep, mawawalan ng jeep. Talagang solusyon po, ang dami pala nating perang pwedeng i-produce. Alam niyo po ba kung saan naman manggagaling yan? Utang yan eh. Utang yan eh, tapos pamimigay nyo. Kaya lahat po ngayon panawagan, ito po ang problema, no? Maganda na yung nagawa. Sa totoo lang po, na-unite nila. Totoo naman, nag-unite. Yung mga kakampi na nila. Kakamping, Dilawan, magkakakampi na sila. Pati yung Makabayan Black, kakampi na nila. Unti-unti na po maghihiwalay ngayon. Pati simbahan, kakampi nila against sa Duterte lahat. Pero ngayon, ano po nangyari? Gumawa po sila. Ito pong lintik na tsatsya na yan na binibili nila yung perma ng tao. Ang dami po nagalit. Nagalit na yung UP, nagalit yung mga EDSA. Yung mga Dilawan po, galit. Nagpalabas sila na EDSA Puera. Alam niyo naman yung mga Dilawan na yan eh. Mag-usap tayo, pareho tayong anti-Duterte. Pero wag niyong kakantiin yung mga Aquino. Kinanti yung mga Aquino. Away na yan. Simbahan, galit. Nagpahayag na po yung mga kaparian. Ayaw nila sa tiyatya, lalo na. Yan, binabayaran. Alam nyo, sa totoo lang, no, real talk po. 179 billion lang. 500 billion yung pinag-uusapan natin eh. Sobra-sobra po. Okay, talagang iba to. Bakit magtsatsatsya? Ang daming problema ng Pilipinas. Yan bang pag nagtsatsa tayo, bababa ang presyo ng bigas? Bigas lang po. Wag na iba. Bigas. Yun po ang problema natin eh. Kaya po hindi nagtsatsa si Pangulong Duterte. Gusto niya lutisin immediate problem. Kayo po sa Kongreso, immediate problem dapat yung tinutugunan ng lahat sa gobyerno. Hindi po yung bakit bumibiyahe to attract foreign investors. Bakit nagmaharlika to attract foreign investors. Bakit mag-chachacha to attract foreign investors. Ang dami pong ina-attract nyo. Wala tayong ma-attract. Baka naman hindi yan yung mga solusyon sa pag-attract. Nag-attract tayo pero pinalalayas natin yung mga narito na. Di ba? Meron na tayong investor, yung China. Dahil